Hi mga ka-Spark! Welcome to the pilot episode of Spark with ED, the Aftercamp Chikahan. Ang official Aftercamp tambayan kung saan tayong mga campers mismo ang magchichikahan, magbabalikan ng maganap, at syempre, maglalabas ng konting tea. I'm Pipo Doriero, one of your campers from Sparks Camp Season 2, and yes, medyo naka-move on ako from my no sparks moment. Charot. This podcast is our safe space to talk about the love, the lessons, the landi, and the layers of being queer on reality TV. Kasi di ba, what you see on screen, that's just a part of the story, not the whole. At syempre, hindi pwedeng wala tayong pa special guest mga bading, mga campers, mga marites. I am so excited to introduce our very first guest, the soft-spoken, the crowd favorite, the certified pretty boy ng Sparks Camp Season 2, Miggy Rualio! So we're going to talk about his camp experience, the moment na hindi nyo nakita sa screen, and how life has changed after Sparks Camp. So kung fan kayo ng kilig, closure, or konting chismis, girl, stay right there. This is the chika you've been waiting for. Let's get real, let's get soft, and let's get spark. Yes! Hi, Miggy! Kamusta? Pwede na ako mag-talk. Yes, pwede na. Yes! Eh! Guys, grabe, it's been a while. Tagal natin hindi nag-usap, diba? Yeah. Super busy mo na. Like, grabe. So, Miggy, kamustahan lang tayo dito. Chill lang, walang pressure. Parang tayo na nag-uusap before. So, kamusta ka post-camp life? Anong major changes or realizations mo since the show ended? Okay, first of all, Yes. I joined Miss Universe Philippines and I won. Yes! Kamusta yung nadapa ka? Okay lang ba yung knees mo? Sure. Ako naman po si Atiza Manalo. Yes! Yes, Sa mga yes, hindi po yes. nakakaalam, actually running joke po yun. No, ongoing yung Sparks Up na kamukha ko doon si Atisa. Pero ito, nanalo na siya. Pero sa totoo lang, I'm so happy. Like, after the Sparks Up, I can't believe na tapos na yung batch natin. True. Ang bilis. Super, super bilis. Tapos may another batch na, ano na? Yeah, the season 3. Yeah, season 3. Anyway, wag mo natin pag-usap. Pag-usapan yan mamaya. Mag-usapan natin muna yung Atisa Manalo. Nanalo ka din ba sa love life mo? Yes po, people. Natalo man tayo sa camp, but, outside camp talaga, tayo ay nag-gogi. Yes! So, my God, so taken ba si Miggy Rualio ngayon? Yes, of course. Ate, I'm so proud of you, ate. I mean, I'm so proud, happy pa. Happy. I'm so happy. I'm so very happy. Nakita mo na yung peace. Wow! Very ready sa Si Pipoy po ba? May nagpapa-happy po ba kay Pipoy? Marami. Char. But ngayon, single pa rin ako. So, guys, galaw-galaw na. Sure. So, law school muna. Kasi walang time. Grabe, ate, yung law school. Yeah, I heard you're back again. Yeah, I'm back at it again. Better. Charing. Slay. So, ate, pag-usapan natin yung camp, yung mga bet natin sa camp. Okay ba? Sure. Sino ba yung mga bet mo initially sa camp? Like, mga yung first talaga, yung pinakauna, since the beginning. The beginning. Oo. It's not a secret naman. Like, universe talaga. Universe ka talaga? Yeah, As universe. in, Martin. As in, ako din, actually, but gets kita kay Martin. Kasi feel ko talaga, even before sa camp pa talaga, feel ko, mal-join siya sa cast. Kasi di ba, even sorry. So, kilala mo na si Martin. Oo, kilala ko si Martin. Kasi, famous siya sa TikTok, ate. So, feel ko talaga, ito ba, kuha to. So, parang, oh my God, alam mo ba, ate?
nag-visit ako sa church. Tapos, nung nalaman ko na pasok ako sa Sparks Cup, nagsindi akong kandila. Sana maka-mutual sparks ko si Martin. Diba? Diba? Ganun kalala. Pero, ayun nga, yung nasa loob na sa Sparks Cup, parang si EJ talaga yung na-connect ko. So, hence, yung results. Diba? Sabi, Pasabog. ko lang nalaman yung story ng kandila sa simbahan. Diba? Oo. Sabi ko talaga, sana meet mo Sparks with Martin Chua, Lord. Kasi, famous talaga si Martin, diba? Tapos, super cute niya talaga. Diba? Ay, swerte mo talaga kasi na-kiss mo siya. Dahil dyan, Martin? Uy, sana si Martin ang next guest natin. Or actually anyone sa campers. Super Yes. Sa previous campers, na-bet ka ba? Previews? Season 1 campers. Oh my God. Crush ko talaga si Dan Galman. Same, ate! Ate, siya yung first season 1 camper na na-meet ko. Gets kita. Tapos, what about him na ba't mo siya bet? I don't know, it's just maybe the vibes. Para talaga siyang smart guy. And I'm into smart guys talaga. So, you're into intellect. Yeah, tsaka ayoko ng super manly talaga. Ayoko nun. True. Same din. Dapat yung balance lang, ganun. Yeah. True. Ako si Dan, but yung na-meet ko si Carl Bautista. Ate, grabe siya. Nakakaloka. Sana Anyway, kaloka siya. Mabait yun. Oo nga, super. Diba, na-meet niyo siya nung yung pictorials nyo. Parang na-meet ko siya sa Hosek. Tapos parang, ang cute niya. My God, gets ko na si Dan. Ba't siya cray-cray kay, kay Carl nung season 1? Bahala sila dyan, ate. Unfiller tayo dito, ate. Bahala sila dyan. Charing. So ate, punta tayo sa general questions about the show. So, let's take it back to the basics muna. For the people na first time na marinig ang Sparks Camp, how would you describe Sparks Camp to someone who's never heard of it? Oh, I would describe it as something na siguro para siyang celebration of LGBTQIA community, but in a sense na dating siya. So, dating siya and reality show. Yun talaga yung sinasabi ko. Pag yung Sparks, sabi ko, dating show siya na reality. Tapos, ang lagi nilang tinatanong, anong prize, anong premyo? Tapos, lagi yung sinasabi, walang prize, but magkakaroon ka ng connection with other people. And I think it talaga yung biggest win. Diba, true? Parang nakakita niyo yung side of queer media and reality TV. Yeah, ganun. I love it. I love Sparks Camp. So, ang brave actually ng Sparks Camp kasi in the US meron silang mga Love Island. Sa Korea meron silang Singles Inferno. Pero straight, hetero couple sila. Pero sa Pilipinas, I don't think na first dating show to, but ito yung first na queer dating show. Yes, and sa Catholic country pa talaga, no? Yeah. Diba? Nakakaloka yung black sheep. But, slays. Para sa isang bansa na wala pang mga law. Yeah. Yes. Wala pang same-sex marriage. Oh Yes. So brave talaga. #Pasoji Bill. Charit. No, not charot. Dapat pasatin yan. Yeah. Yes, pasatin yan. That's something that we should talk about all the time. Kasi wala pa tayong rights. Anyway, what made you join and support it? Kasi nga, lagi kong sinasabi, broken-hearted ako at that time. So, might as well, try. Malay mo, magkaroon tayo ng True. At nagkaroon ka na nga. Pero outside. Oo nga, ate. It's okay, at least, diba, feel ko. Wait, kilala ka ba niya sa Sparks? Nakilala ka niya sa Sparks Camp? Yeah. So, malaking tulong pala ang Sparks Camp, ate. Sabi ko nga sa inyo, wrong batch ako. Mali ito.
Kasi actually, nung kay Directed, nagka-comment ako, wow, Directed, so exciting. Sabi ba naman sa akin, nag-reply sa akin si Directed, sabi niya, naku, Miggy, kung ditong batch ka, may sparks ka. True. I hate you guys! Sige lang, it's okay. Season 2, parang okay naman yung vibe ng season 2. Kaya nga lang dun, di ba, the point of the show is giving and having sparks at dun. So, pwede nating balikan yung casting process sa campers. Ano yung experience mo sa casting process, Miggy? Like, Oh my God. Akala ko talaga hindi ako makukuha. Pero ako nagpasa ako ng audition like 2 days before the deadline. Tapos sabi ko, sige, I'll just be myself lang. Like, kung ano yung paano ako magsalita. Like, hindi ako naglalim-laliman ng boses. Cute-cute lang. Tapos yun. Tapos sabi ko, hala, wala pa rin. At tagal ba ako magkaroon ng feedback? And then, ilang weeks ba? Like, feel mo? siguro mga 3 weeks. 2 to 3 weeks, no? Ganun, oo. Tapos nung nag-message sila na gusto nila ng go-see, sabi ko, makita lang nila ako talaga. In face-to-face, pasok na ako dito. And girl, I did. Girl, you did. Yeah. Siguro sa pa-helicopter mo yun. Sorry. Yeah. Pero Excuse me. I don't know kung pwede natin i-discuss, pero yung face-to-face na interview, grabe yung kaba ko dun. Same. Ate, i-disclose na natin. Go na. I think, okay na yung NDA natin. Yeah. Hindi, kasi actually pwede nung mapanood yung clip namin ng face-to-face na interview. Yun yun. Yes. Directed. Directed sa YouTube channel niya. So, feel mo hindi ka makakapasok at first kasi walang feedback. Pero confident ka sa cellphone na makakapasok ka. Oo, once na pinatawag na ako sa go-see at makikita na ako True. ang ano ko pala no, parang ang hambog ko pala nun. Yung confidence talaga na talaga nagdadala minsan. Oo, true. Actually, same sentiments din na akala ko hindi ako maka-get in kasi sino ako? Like, Diba? taga Kidapawan, like, as in, random kids sa Kidapawan, and then, like, all of a sudden, pumunta sa Manila for the first time. Tapos yun. So, yeah, I never, di ko na-expect na makakuha ako. Tsaka akala ko kasi talaga mga influencer lang yung mga kinukuha nila. Just True. Yung followers ko dati sa IG, wala pang 1,000, parang 700 lang. Same ate. I think yan yung yung pinakamaganda sa batch natin, yung parang walang zero talaga, walang connections, walang all. Only Martin and Paco lang yung talagang may huge following. Huge following. True. Si Kyle. Si Kyle. Or si Zuher din. Si pala. Half pala. Pero, diba at least tayo, yung wala talaga tayong wala tayong connection, wala tayong fan base, wala tayong ganun. Kaya yung mga sinasabi dyan na predetermined yung mga campers, no, sister. Ano kami, dumaan sa audition process. True. At saka, super nakakatakot kasi ano kayang masasabi nila sa akin? Kasi na-expect ako, wala na akong fans nito. Kasi nga, sa No Sparks, diba? So parang, oh my God, ito yung feedback ng mga campers sa akin. Baka ito din yung feedback ng mga people sa akin. So, since talk about tayo sa No Sparks, let's talk about your personal journey bilang isang camper. So, question mo ba yung self mo sa No Sparks? Yes. Like, sabi ko, oh my God, like, I felt so ugly sa camp. Talaga? Tapos looking back, nung nakikita ko yung mga clips, ang ganda ko pala sa camp. Bakit laos ako sa camp? True. Like, super, alam mo ba ate, like, ikaw pinaka-fresh sa camp. As in ate, like, first one, ay, fresh, ganun. With the high waist shorts, nakita kita, ay, fresh talaga to si ate. Diba? So, ate, nung wala, as in, super cry ka talaga nun in your mind? Oo naman. As in, alam niya ng mga writers, directed. Super cry talaga ako. Ay, ate, nakita din kita na na super cry ka. Malungkot ka talaga nun. Actually, wala na ako. Down talaga ako.
True. Wala na akong guts magpatuloy nung no sparks Yeah. na. Ay, Like, actually, mm-mm. guys, sa mga I mean, sa mga nagsasabi na parang yung Sparks fan lang, but no, like, grabe yung mental toll. Yung toll sa mental Mm-mm. health. As in, sobrang True. baba ng confidence level ko nung nasa camp. And I'm sure yung ibang campers din na feel yun. Kasi, at first, like, fun, okay, wala tayong Sparks, sige, bawi tayo. Bakla, ang second Sparks giving, wala ka pa rin. So, baka may something talaga May sa'yo. something Doon ako talaga. fuck. Same. Wala akong record first. Okay lang. Pero oo nga ate, nakakasad yun na part. I think yun yung pinaka-lowest point ko sa camp. Yung parang, Diba? tangina, no sparks na naman. No sparks na naman. Ano ba? Ano bang ginawang mali? Akala ko, actually, tinatry natin yung best natin talaga na, oh my God, baka. Yeah. Oo. Nakakasad naman i-believe, actually. Yeah. Yun yung pinaka-lowest point ko sa camp. At saka may part talaga na, direct, pwede po bang magkumamit ng phone saglit? Kasi bawal yung phone, di ba? Yeah. So, sinabi ko talaga kay direct or sino ba yung sa production na pwede po bang kahit saglit lang makausap yung parents ko kasi parang ayoko na. Gusto ko uwing-uwi na ako. Oh. Parang ganun. So, ano yung mga personal goals mo did you have going into Sparks Camp? Like, ano yung mga personal goals mo? Magka-spark ba? Or like, send a message? Sabi ko, hindi ako dito malalaos. Like, going sa camp. Sabi ko, hindi talaga ako dito malalaos. Feeling ko, magkakaroon ako sparks. Bush, hala, anyari, zero. True. Ako din, super, anyari din. Like, parang a big slap on my, di naman, like, for me ha, di naman siguro ako ganun hindi ka gustuhin. Like, Kasi, like, like, outside the camp naman, marami naman nagpaparamdam sa atin. Pero nung nasa camp ka, true. Oh my God. Diba? True. So, ate, may ganito pala ako. So, next question. Were you genuinely looking for love or was it more of about the experience? Oh, okay. Looking for love was actually a reach kasi hindi mo naman pwede magkaroon ng love. So, ang hinahanap talaga, connection and experience. Like, I really want to experience something na nasa enclosed area kayo, tapos maybe a possibility ng connection. Like, yun talaga yung ina-aim ko na sabi ko, oh my God, paano kaya magiging dynamics nito? Especially knowing season 1 na very, ang ganda, interesting ng journey nila. So, gusto ko talaga ma-experience din yun. And sakto lang na broken-hearted ako. Wow, oich! So, ayun. Diba? Actually, ate, pero nanood ka ng season 1 talaga? Yeah, like, actually, fan ka? Pinanood ko siya nung episode 1, nung nag-air. Pinanood ko pa yun kasama yung ex-boyfriend ko. Nakakatawa. Kakatawa, ate. Break tayo. Sasala ko sa Sparks Camp. Season 2. Ate, na-manifest talaga siya. Na-manifest. Tapos yun, in-stop ko na kasi parang, okay, I got busy na rin. Tapos nung, may season 2. Okay, sige, nanood din ako. Nanood lang ako for fun. Tapos yun, para mal-gets ko lang kung paano yung magiging dynamic ng show. Pero actually, nag-iba talaga, no, nung season natin. So, hindi mo rin talaga pwedeng ma-pattern sa previous season kung ano man yung nangyayari sa current season. True. That's so true. Ibang-iba talaga, ate. Super. Kasi nag-expect, actually, hindi ako nanood ng season 1 talaga since the beginning. Kasi, di ba nagka-backlash sila about diversity, gano'n. So parang for me, nagkaroon siya ng bad name sa akin. So parang, okay. As a guy na parang, di naman ako conventionally attractive kasi chubby nga ako or ganun. So parang, okay, parang what for? Bakit ko siya, super controversial. Bakit ko pa siya iwa-watch? But then like, ayun, pagka season 2 may audition, so sabi ko, okay, kailangan siguro nila na representation. So yun, for me, I'm not genuinely looking
bonus na yung love for me. But Yeah. ako, I want to send a message lang na, hey, all you need is courage talaga para lang magkaroon ng connection to someone, ng spark, ng ganun. So, I think, sacrificial lang talaga ako sa mga people who looks like me. Na, okay, if kaya ko, kaya niyo. Ganun. Ganun Uy, pero yung, you were so loved by the people. yeah. Di ko unexpected yun, ate. Super. Like, As in, di, people were rooting for you. If yes, anything, feeling thank ko ikaw ang you. pinakamalakas na camper sa labas. Talaga, ako bang big Yeah. winner? Charing. Yeah, kumbaga ikaw yung big winner. Oh, thank you. Like, na-recognize ko na, na-acknowledge ko na siya nung mga mid na. Kasi, ewan ko, yung imposter syndrome na na-impose ng Sparks Camp sa akin, ate. Parang, ano talaga, parang, yung nga sabi mo na parang, may mental toll talaga, may, ma-affect talaga yung mental health mo once you join Sparks Camp. But then, like, it's a good experience talaga. Diba? Yeah. True, it's a good experience. So, for me, grabe siya. Grabe siya na experience and di ko siya ipagpapalit na experience. Yeah, and Topi Boy, if I ask Mm-mm. ka na ma-relieve yung moment, pupunta ka pa ulit? Oo, siguro. Pero for me, gusto ko yung ano naman, yung parang bachelor type. Yun. Ako nang pipili sa kanila. But, Perfect. posible ba may Sparks Camp All-Stars Edition? Pero parang, Sana. no? Sana. Pero, paano ba yun? Kasi, usually, magkaka-close na yung, for sure yung season 1, 2, 3, feel ko magka-close na yun. What if ganito na lang? Plano. Siguro, plano. Magpasok ng previous campers as new campers. Ganun na lang, no? Ganun na lang. Para may, yun yung all-stars. May mga all-stars. That's so true. Ang ganda nun. Ano na, Black Sheep? So, ate, what was your unforgettable experience sa Sparks Camp? Feel mo? Alam mo lahat. Like, totoo. Like, minsan nag-reminisce ako. Tapos parang may naaalala ko bigla, oh my God, ang fun naman nito. But for me, ang pinaka-unforgettable for me was the luau party. Luau? I mean, not just because of pero I don't know, like, feeling ko lahat talaga ng moment and very genuine. Like, lahat ng walls naka-down. So, all of us were vulnerable. True. And ang ganda nun. Like, ang ganda. Tipsy kasi ako na noon. And I think lahat naman tipsy. Pero makikita mo lahat. Pag inaalala mo, parang, oh my God, it was all just a blur. Pero, andun pa rin yung feeling. Like, parang, andun ka pa rin at the moment. True, luau. Diba? Tsaka, yes, ate. Yun yung picture natin, yung may kuha tayo sa cam. Tapos I yung think- flashback ko, sister. Grabe yung flashbacks. Yun yung Pero, I think yun yung pinaka-most genuine talaga na part ng... Pero bet ko din yung mga... yung mga moment of truth. Bet ko, yung magsasalita tayo. Kasi doon ako na-highlight. Yung parang, this is it. Chika na naman. Okay, I got this. Parang ganun na moment. Anong favorite mong moment of truth? Nung first talaga. Kasi yun yung nag-set sa akin na parang, yung parang na-invite nga ako sa isang podcast just because of yung letting in statement ko. Like, may nabuo yung podcast because of that letting in na moment. Yung parang, the impact that I have. Grabe. Like, so impactful. Yes, the impacted truth. Charing. Uy, ate, na-miss talaga kita. So, syempre, Sparks Camp isn't just about the kilig. May impact din ito in terms of representation. Yeah. So, ang question for you, Miss Atisa Manalo, what do you think Sparks Camp is doing for queer representation in Philippine media? Thank you for the wonderful question, Charis. Yes. Alam mo yung Sparks Camp, like, kahit
ang daming mga issues about diversity issue or even representation. Pero for us, like, yung nararanasan siguro ng bawat campers is a universal experience. Like, andun yung discrimination, andun yung parang parang hindi pagtatrato sa'yo ng maayos. And I think yun talaga dapat mapakita sa mundo through media Mm-mm. by Sparks Camp na, like, maybe let's all be extra kind sa lahat ng mga tao, especially sa mga queer. Kasi like, mahirap na nga mabuhay dito sa Pinas, pero mas mahirap kapag bakla ka. True, true, true. Like, parang, di na siya problem, but sort of, parang ganun. Parang Oo. another level of hardness na i-impose Oo. sa atin. And hirap talaga maging bading, not to sugarcoat to anything, hirap talaga maging Mm-mm. bading ate. But, that what's make us very courageous and strong, di ba? Like, Buti na lang kaya, yung mga bading parang resilient and they're tough, no? true, true, ate. And super parang, tsaka bading ako, I can do anything. Parang ganun. Diba? Yes, I love it. I love it. I love being gay. So, ate, um, do you think this kind of media can shift conversation around the LGBTQ relationship in the country, Oo or naman. super yung Sparks Like, Camp? ang ganda. Like, ang nakakatuwa na makita na nasa free TV yung Sparks Camp. Kasi minsan nanonood kami ng Showtime. Ay, andito ako. Nakikita ko yung sarili ko Mm-mm. sa ads. And I think, True. I mean, imagine mo, nagkakaroon ka ng time slot sa isang malaking noontime show. Tapos, magkakaroon sila ng interest. Tapos, ma-open up yung sarili nila sa mga conversation. Tulad nito sa Like that. LGBTQ. At hindi lang yan Mm-mm. ha, guys. May mga thesis and dissertations about Sparks Camp. So, Mm-mm. na-employ siya academically. True. So, Sparks Camp is the way to start conversations talaga. I think a huge part of being in Spark Camp is nandun siya sa mainstream media. And Oo. especially sa sa Twitter, daming conversation about Sparks Camp, and namumulat yung mga mata nila about this. Ina-acknowledge nila yung struggles natin, and slate talaga yung generation na to. Kasi Right? parang nagsa-start conversation sila and make a topic about this. And hindi tayo ine-erase yung history. Ganun. So, ate, behind the scenes naman tayo. So, let's go a bit behind the scenes. And Dahil alam mo na questions. yes, ito na tayo. Yes. Dahil alam mo na, not everything makes it to the final edit. So, what was the energy like off-cam between the campers? Oh, energy like off camera between the campers. Yes. Well, cut ng cameras, bawal mag-interact. True. So, there's not much. Pero siguro, sinasabi ko sa inyo, like, siguro after the camp. Sparks Camp. Yeah. After the camp, guys, sobrang ganun kami. Like, grabe yung bond na nabigay ng Sparks Camp. Like, ako wala talaga akong masyadong gay friends. Masyado. Mas girlfriends ako. Pero gay friends, pinig ko sa Sparks Camp siya na nagkaroon ako sobrang dami. Ilan naging friends ko? 9. 9. Like, love ko yung pagka-close natin. Like, yung birthday ko, yung pinaka-highlight talaga yung birthday ko. Sayang wala si Pao kasi may out-of-town trip daw siya. But, grabe yun, ate. Like, ate. True. Pero, Joke lang. Love you, Paka, if you're watching this. yes, love you. Grabe yun, ate, yung birthday. I think, yun yung pinaka-the best sa birthday ko because of you guys. Kasi we were one. Tapos, napamit ko pa yung parents, yung mama ko sa inyo, di ba? And Amber. Amber, ikaw ba yung bias niya? Yeah. Yeah. Sabi niya, oh my God, na-meet ko na talaga si Miggy. Ganon. So, ate, ito na talaga. Ito yung parang question talaga ng madla. How real is the reality in Sparks Campus? Anything scripted or guided ba, ate? Guys, hindi. Walang scripted doon. Kasi kung scripted yan, sister, hindi ako iiyak.
Like, True, 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 alam mo true. ba, like, yung game plan ko talaga, like, siguro, before entering the camp, sabi ko, ayoko umiyak, hindi ako magdadrama dito, fun-fun lang. Hala, parang half of the season, umiiyak na lang ako lagi. Diba? So, I think the beauty of it talaga, kasi reality talaga siya, especially sa camp. Yung sa camp talaga, hindi yung moment of truth, yung mga sa camp talaga is, yung parang may freedom tayo to do whatever we want. Oo, at saka, Mag-cook, mag-talk, ganun. tsaka hindi tayo aware na may camera ha. Like, for me, True. wala akong Parang wala. napapansin na Mm-mm. camera. Oo, like, di tayo Mm-mm. nako-conscious. So, lahat ng nakikita, nag-unfold talaga. Like, oh my God. Even ako, like, watching the show, after na nung mag-shoot, oh my God, Mm-mm. may nangyari palang ganito. Hindi namin alam ha. True. Ay, Ate, ano nangyari ba pala yung, si ganito, may kanya pala. speaking of, yung mga moments sa on camera, ano yung mga favorite moments mo? Like, for me kasi, yung pinaka-favorite moments ko, gusto kong like, dismantle, or like, talk natin to, yung kayo ni Seichi, and yung tinok ka ni Seichi about Yeah. being fan, yung pag ganun, don't Oo. put everything in your Don't, basket ba? don't put your eggs in one basket. On basket, Kines. ganun. Yeah, That's ang a ganda powerful nun. moment ate. Ang ganda-ganda nyo. Can you talk about that? Can you Okay. explain? After na, hindi Sure. ka na binigyan ng spark sa universe. Ayaw mo sa akin. Ayaw ko na rin sa'yo. Binigay ko kay Martin na lang. Total, get naman si Martin. Oh, Martin. I love a self-aware queen. Grabe. Yes. Like, parang, Yes. okay, Seichi, thank you for that pep talk. Thank Like, you. naliwanagan ako. I needed Mm-mm. that talk. Thank you, Seichi, Mm-mm. if you're watching this. Press 2. Yes. Press 2. I miss you, Seichi. So yun, ang ganda ng moment na yun. And I think, yan yung mga moments na parang dapat makita ng mga viewers talaga. That moments, yung not all about ang Sparks Up kasi guys, hindi talaga landi all the time. Parang may mga moments na gano'n na mabibigyan tayo ng lessons and Oh. like mamulat yung mata natin about that. So, I think yun yung pinaka-best moment ko for you, yung kay Seishi and sa'yo. For me, ang best moment ko for you. For me, sige, Best moment mo for me. Basta ikaw. Best moment, ako, best moment ko. Sa ang tingin best mo. moment ay yung yung letting people in instead of coming out. That's Slate. like Shakespeare type of level. Yes. Type of shit. I love that. Wow. Even like it's so heartfelt. I love it. Tsaka yung Tsaka may kaba pa nun kasi first moment of truth. So Oo. parang genuine talaga lahat. nakakakaba, no? Kapag nagsasalita ka. True, Nanginginig true. ako. Nanginginig I ka. try to, nagsascramble ako ng words. Mm-mm. So, I think Oo nga, you and oo nga, yours yung- for- Buti na nga yung parang may time ka to think. Oo. Parang ganun. Oo, may time ka to think. Pero iba talaga pag nandun ka ate. Yung, Oo, especially like, yung lahat. Like, yung mga Mm-mm. sinasabi mo na parang, okay, ano to, like, prepared na yung sasabihin ko. Sis, pag andun ka na, nawawala ka. Kasi hindi na kaya na yung sarili mo. True, that's so true. Di ba? Let's look forward naman for our dreams and reflections. So, ate, what would you like to see in the future seasons of Sparks Camp? Especially ngayon, may season 3 na ate. Ang gusto ko makita sa season 3 ay manalo naman ang mga femmes. Yes. Been too Yes. long. Yes. Sana may femme representation and manalo naman talaga yung mga femmes. Yeah, and even kung may Bears and Chubs. chubby. Yeah, true. Kasi, may prejudice kasi din inside of our community din naman talaga. I think ma-highlight din yung sa season 2 ng Sparks Camp talaga na yung mga femmes, yung mga chubs, yung mga bears, yung hindi masyado conventionally attractive na mga part ng LGBTQIA+ community. Parang na-highlight sa season 2 kasi hindi naman. Na-highlight siya kasi especially kitayo kasi I'm part of the shop and
Berkeley, ikaw, part ka sa fan community. And it's sad, parang di ba ikaw, yung main goal mo talaga is sana paglaban mo si Bong, ganun ba? Yeah. Sige, can we talk about that? Kasi nasad man ako kay Bong last season. Mm-mm. So, I go, oh my God, maybe sana sana mapili ako para lang, para lang just to make a point na, we're worth it rin naman. Kapili-pili rin naman kami. So, yun talaga sabi ko, oh my God, Bong, this is for you, this is for us, this is for all the malambots, ganon. Pero, disappoint ka ba sa self mo na parang, hindi ko na-achieve to? Alam mo, I think, ang disappointment ko lang sa sarili ko, like, pero hindi ko kasi talaga personality yun eh. Yung gano'n. Madi-disappoint. Yeah. Kumanon. Like, sabi, dapat kasi lumandi ka pa eh. Pero hindi naman ako noon. Ayoko nga magpanggap na hindi ako. So, hindi ka naman personality yung parang manggano ng landi. Kaya sinabi nila, maybe wala kang spark kasi maybe you didn't try harder. Pero, that's not me. Hindi ko personality yun. True. Tapos yun naman. I think, sana this season 3 ate, like, I'm praying for if my chubby man or like bear or like my fam, sana sila na naman, please. Sila na naman ate, please. And, full-on support talaga tayo. And if ever may Mindanao camper na naman, like, sana please, make Mindanao proud. If meron, di ba? Sino kaya? Oh my gosh. Actually, guys, wala kaming alam talaga. Yeah. Like, wala kaming alam. Ako, like, diba nag-release na ngayon? Like, nag-release na. Ilan na ba ngayon? Like, 6 na ata or 5 ang nirelease? Oo. Wala pa ako nakikita na parang ako So, just wait. Excited na ako. Ay, oo nga ate. Diba? Yan yung hinihintay ng mga people. Yung, oh my God, someone who looks like you. Parang ganun. Yeah. I can't wait. Like, full-on support din naman talaga ako sa Sparks Camp. Like, I really love Mother Mela, Directed, and all the staff. Love them. True. I miss them, actually. Yeah, true. Especially after camp, grabe yung bonding namin, especially si Sir Jairo, sila Mother Mela, yung parang ini-include kanila, yung time na pumunta tayo sa bahay ni Mother Mela. Yan yun, grabe yun. I love it. I love the moment. Wala naman ako noon. Ay, wala ka noon. Baliw. Wala na ako noon. Ano naman si Bong? So, may representation ka? Yes, ate. Ano tayo? Next question is medyo controversial. Sabi ng Sparks Camp, pure dating show siya. Pero bakit puro cis gay men lang ang most of the campers? Nasaan ang ibang identities tulad ng trans, non-binary, or lesbians? Oh my God. Ang hirap naman. Pero, depende po kasi sa producers. Yes. Pero, like, maybe in the future, Yes, true. Season 3 pa lang naman. Like, di ba? Season 3 pa lang, guys. Malam mo, And then, season 4. Women love women na. Yes. And I can't wait. Like, I can't super wait. interesting din, actually, people, kapag magkaroon ng parang mga lesbian, girl-to-girl, GL. Oh, true. Ang ganda nun. Like, paano kaya lumandi? True. Ating mga sisters. Yes, ate. Actually, parang medyo di pa ko knowledgeable about that. And I want to know about it through Sparks Cup. Parang ganun. Yeah, I want to hear their stories. Yeah, true. Sa mga trans naman, maybe walang nag-audition. Actually, open naman yung production about that. Like, yeah. Sa batch namin, open naman. Non-binary. May mga non-binary naman. May mga non-binary naman ata, pero malay ako, non-binary na. Yes. At saka, gender is a spectrum. Parang, di ba ganun? Like, explore lang tayo ng explore until makita natin yung naaayon sa atin. Open talaga yan. Like, open talaga. Yes. Another pasabog. Next tayo sa pasabog. Yung mga tanong na baka hindi pa nasasagot kahit sa reunion, ready ka na ba, Miggy? Oh my God.
Okay, go. Okay na, go. May mga campers bang na-pressure umarte o i-perform ang isang version ng sarili nila para magustuhan ng audience? Ate, magsalita ka ng totoo. Magsabi ka ng totoo. May mga campers bang na pressure? I don't know, like, hindi ako pwede magsalita for them. Malay mo, umaarte yung iba, pero I doubt naman. Pero ako sa sarili, hindi ako umarte, ha. I can only True. speak for myself. Para magustuhan ng sarili, para magustuhan ng audience. Oh my God, sino yung mga people pleaser? Ako people pleaser ako, pero hindi naman ako nagpanggap para magustuhan ng mga audience. Actually, ate, feel ko meron talaga yan. I think... Sige nga, sino nga? Ah! Basta, feel ko talaga meron talaga yan. Meron talaga yan. It's just that, tayo, nagpakatotoo lang talaga tayo. Kasi, Yeah. ako, personally, I don't know how to act in front of the camera. So, parang, oh my God, may mga times, oh my God, may camera, tama pala. Parang ganun. But, may mga times talaga na parang, na-feel ko lang yung moment. Feel ko na talaga yung walang camera na, especially yung mga iyakan part, yung last moment of truth. Oo. Parang, grabe yun, ate. Like, may naiyak ako ngayon. Anyway, like, grabe yung mga stories natin. Like, it is meant to be heard talaga. Yeah. Like, oo. Tsaka, walang, di mo siya maaarte yung last moment of truth, Oo ate. naman. Kasi, super vulnerable tayo at that time. At saka ang ganda ng moment of truth na yun. Yan yung pinakamabigat pero dapat pag-usapan. Tapos nagsa-sunset, no? What the hell? Yes. Yun nga sabi ko sa last part, sa finale na parang sunset lang yung Sparks Cup kasi pagkabukas may another magsa-sunrise na naman. Yeah. So, yeah, 'di ba? Parang tayo nagsa-sunset na tayo tapos may season 3 na, sunrise. Sobrang tahimik after the last moment of truth. True. Guys, walang nagsasalita tapos Walang yung mata nagsasalita. namin magang-maga. As in, True. magang-maga na yung ano. Si Mother Mela, grabe. Na-shock ako sa kanya. Kasi iyak ng iyak. Like, I think we have to, right? We can disclose this naman. Like, Okay. parang nag-pause kami ng 10 minutes or 5 minutes para lang huminga kaming lahat kasi sobrang bigat ng atmosphere at that time sa set. As in, walang nagsasalita. Yung higbi. Ganun kami lahat. True. But thank God it happened. As in, like, thank God I got to experience that with you guys. Parang, for me, safe space na ako. Safe space ko na kayo just because of that moment. Kasi, parang I get to share, especially sa production, kay Derek, kay Mother Mela, yung mga producers. Parang, sinabi ko to wholeheartedly and with a strong heart na to them, yung pinakamamigat na story ako. And by sharing that, I think I trust you wholeheartedly. So parang instant family talaga, instant connection with you guys dahil na moment of truth. Nung time na parang lahat talaga ng walls mo down na, yun na, parang lahat, parang in-embrace mo na lang lahat, no? Last na controversial question. Oh my God. Kinakabahan ako sa mga controversial Miles. Napansin ng ilang viewers na parang may mga campers na laging may screen time. Sa tingin mo, dahil ba yon sa pagiging marketable? Sino ba may screen time sa batch natin? Actually, ate si Universe, grabe. Universe. Universe. Oh. Sino pa ba? Si Universe Z, ganun. I think kasi din. Like, kaya nga tayo may mga writers. Feeling ko kasi, ang nagkakaroon na ng mga screen time, yung may mga interesting na talaga na story na nag-unfold. True. Okay naman yun. Kung marketable, hindi sana binigay nila to kay Martin. Kasi si Martin yung maraming hatak. Diba? Okay. And I think talaga, at that time talaga, nasa, parang, ano ba yung, parang nasa momentum na yung moment nila Z at saka ni Uni. Oo.
Oo. At saka dapat talaga yung season, yung first episode, maraming spark si Uni. Ay, kasi maraming spark si Uni. So, dapat marami din siyang screen time para mabuo yung storya na Oo. bakit marami siyang sparks. Ganun, di ba? I think di Pero naman makatulungan if, oo, I don't sige know, ano. go. Sige go. I think di naman makatulungan if wala siya masyadong screen time tapos marami siyang spark. So, parang yung mga viewers, Oo. ha? Paano? So, dapat makatulungan, I think makatulungan naman yung marami siyang screen time kasi nga, they need to, um, parang may result, Oo. parang to portray na bakit Tsaka, ganito. they need to tell a story. And sobrang True. compelling ng story nung love triangle, Keme ng ganon. Tsaka, True. pero pag andun ka naman sa camp, like, wala talagang pinapaboran. Guys, walang pabor sa lahat ng ano. True, Hindi mga lahat ate. super fair ng lahat eh. Super fair. At saka ang galing ng production ng mga writers lahat. Ang gagaling nila ate. Parang, Exactly. wow, paano nila ito nagawa? Ano ito nagawa? Minsan na lang, grabe. Ganito po. Ang ganda ng pagkakahulma ng story. Exactly. Like, i-give mo talaga sa mga writers. Kuya Hyro, Kuya Gian, Kuya Bresh. I love you all. Yes, I love you all. Last ate, may nag-away ba sa reunion? Yes, meron. Okay, next topic. yun lang share namin. Guys, malala. Malala talaga. At amin na Ipang-teaser lang mo yun. Yes. Okay, eto. Ipang-teaser mo to. Guys, grabe talaga yung away sa reunion. Like, grabe talaga puksaan, malala. Yan. Sige. Perfect! Bago pa namin pakawalan, let's talk about the teaser of Sparks Camp Season 3. So, kamusta yung teaser? Nakita mo na ba? Yes, of course, people. Yes, partner, nakita ko na nga ang Nakita of mo na. Sparks Season 3. Yes! Oh! Season 3, mountain sila ngayon? Yeah, Ano I ba think yung nasa mountains mountains? Kasi, ang ganda ng teaser. At saka excited. Ano ba yung expectations mo sa Season 3? Oh my God! Like, so far, based on teaser, wow, they're all gym fit, ha? Yes, ate. So, I'm looking for hot moments. Like, Hot feeling ko mas, moment. feeling ko mas extra ang challenges ngayon, knowing kung paano nila itatap ang season 2. Yes, So excited. true. Hindi ko So mas excited. palaban yung mga challenge nila. And, well, nakita ko very physically fit sila. So, I think more on physicality talaga True. ang mga challenges. Pero sana may mga brainy rin. Kasi, sayang. Ang ganda talaga kapag may brain, may mga kapak-quiz bee. Doon True, talaga like, nag-e-excel. balance. True, so true ate. Tsaka for sure, yung mga writers, yung mga producers, for sure lalamangan pa nila yung season 2 na mga And I eksena. can't wait to see that. Yes! Kaya naman So, sana sa mga Sparks Camp Season 3 campers naman, sana i-give nyo lahat. dapat ginib Sana. nyo. And sana sa mga Mindanao, if may Mindanao campers, sana wag nyong sirain yung track record natin. Sorry. Pre, naman sa taga Mindanao. sorry. But sana may Mindanao pa kasi, di ba, Luzon, maraming taga Luzon, but super konti lang na Mindanao. Yes, excited ako for season 3. Woo! So, Miggy, thank you so much for spilling the tea, sharing the feels, and being your most authentic self. At narinig ko, may series ka. You're part of a series. At ito ay mali. Sparks Camp At ito Season ay 3. Love at First Sight. Inisplok mo naman agad na part ako ng Sparks Camp. At ito ay Love at First Sight. So, can you give us... Oh my God, yeah. I'm so excited to be part of Love at First Spike, directed by Direk Ivan, by gumawa ng Game Boys. Oh my God, I'm so happy.
Tapos, kasama namin dyan si Emilio Daes from PBB, Rain Parani, Sean Tristan, Jude Hinumdum, Lance Reblando, Dylan Iturralde, Rain Salmar, Andy Abaya, Sky Kizon, Universe, Nick, and I. And Bong, of Yes! course, Bong. So proud of you guys. Like, 4 na Spark campers ang meron dito na Yeah. series, right? I think yes, Wow! like sports talaga siya. Like kung alam nila Yes. kung gaano kami napapagod sa training. Tsaka, like Yes! super ganda ng story. And I hope na Wait, manood kayo. BL ba to ate? DL? Or... Let's watch this. Yes, basta for sure, volleyball at kabadingan ito. Yes. Yes, So, I'm yan, super this excited. Pride Month. Yes, yes, So, yes, yes, yes. Hapit na ang Pride Month, guys. Yahoo! Yes! And thank you, Miggy. And to our listeners, thank you for joining us for this very first episode of After Camp Chikahan. Isa lang to sa maraming kwento that didn't make to the cut. So stick around, subscribe, and chika with us again. Thank you, Miggy! Salamat masyado! Thank you, Boy.